Tumuloy sila sa isang bagong antas ng pakikibaka. Iginiit nila na ang sagot sa bala ay bala, hindi balota. Isa na rito si Alex Bongcayaw, ang unionistang kandidato ng laban. Umanib siya sa NPA at napatay sa isang engkwentro. Naging mapusok din ang ilang aktivistang dati tinaguriang moderato. Arson ang marahas na paraan ng protestang pinili ng isang bagong tatag na organisasyong lihim, ang Light a Fire Movement. Sa prinsipyo ng Kristiyano, force can be used. Si Kristo, sinasabi namin, di ba? Pinagtatapon yung mga ginagamit sa templo na mga pera, pinagahampas yung mga tao doon with the rope. That is an instance in Scripture na gumamit ng lakas, hindi dahas. 2 taon makalipas ang Noise Barrage, isinilang naman ang April 6 Liberation Movement. Ang pangalan ng lihim na organisasyong ito ay kinuha sa petsa ng Noise Barrage. At ang ingay na nilikha nito ay mas nakakabingi. Ang pinakamatinding pagsabog ay naganap sa isang pandaigdigang kumbensyon ng mga travel agent na dinaluhan ni Marcos. Symbolic, more symbolic than anything else. Ang idea namin, to use only the minimum of force and violence, if only to create an impression among the people that the movements are very much alive in terms of trying to fight the dictatorship. Samantala, patuloy ang matiyaga at maingat na pag-oorganisa ng iba't ibang sektor. Muling nag-iipon ng lakas ng sambayanan para sa mga darating na komprontasyon. Sa mga babasahing tulad ng We Forum, WHO at Mr. and Miss, lumabas ang mga balita at komentaryong hindi nagkapuwang sa mga publikasyong kontrolado ng rehimeng Marcos. Pinakamatapang sa pagsusulat ang mga kababaihang periodista. Ang unang-una kong istorya na maalak na parang na ano ako, yung parang nagising, ay yung istorya ni Macleing Dulag na pinatay ng militar. Talagang nayanig ako sa istorya niyan. I would say that's the point now. Sabi ko, we have to do something. Ganon palagi, gusto nila i-link yung media sa mga subversibo. So nagkaroon nga kami ng tinatawag na Women Writers in Media Now. So ito yung mga kababaihan na parang nagbuklod-buklod, parang magkampi-kampi, no? At makakuha kami ng lakas ng loob para hindi kami matakot. Sa hanay ng mga manggagawa na buo ang malalaking federasyon na tulad ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Sa hanay ng mga magsasaka, itinatag ang mga pambansang samahan na tulad ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Kahit ang mga tradisyonal na politiko ay hindi nagpaiwan, binuo nila ang isang malaking koalisyon, ang United Nationalist Democratic Organization o UNIDO. Ang formal na leader ng UNIDO ay ang dating Senador Salvador Doy Laurel. Pero ang talagang puso't diwa ng legal na oposisyon ay si Ninoy Aquino. Noong 1980, habang nakabilanggo, inatake sa puso si Ninoy. Napilitan si Marcos na palayain si Ninoy at payagan itong magpunta sa Estados Unidos para sa heart bypass surgery. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon, hindi na tinigilan ni Ninoy ang pagbatikos sa rehimeng Marcos. That I must warn Mr. Marcos for the last time. Mr. Marcos, hear the cry of your people. You have been in office for 16 years. We do not want your blood. We do not want revenge. We do not want to hurt your family. We only ask that freedom be returned. We ask for nothing more, but we will accept for nothing less. Habang nasa Estados Unidos si Ninoy, nagdaos si Marcos ng isa na namang huwad na eleksyon. Nag-boycott ang oposisyon. Ang lumaban kay Marcos ay dalawang laos na politiko.
At tulad ng dapat asahan, nahalal siya sa isa pang 6 na taong term bilang presidente. Pero hungkag ang kanyang tagumpay. Nakarating na sa Pilipinas ang epekto ng pandaigdigang resesyon na bunga ng krisis sa langis. So the economy was deteriorating. Kaya't nagkaroon ng capital flight. Both Philippine and foreign investors that had money in the banks here took it out. Susuray-suray pa ang ekonomiya nang tumama ang isa pang malakas na dagok. Tumakas sa Pilipinas ang malaking negosyanteng si Dewey D. Tinakasan ng mga utang sa gobyerno na umaabot sa $100 milyong. Lumobo ang panlabas na utang ng gobyerno. Bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pati ang kalusugan ni Marcos ay bumagsak. Dala ng isang sakit na ang pangalan ay noon lamang narinig ng bayan. Lupus erythematosus. Sa harap ng lumalalang krisis, ipinisya ni Ninoy Aquino na umuwi sa Pilipinas. Restore freedom, then I shall go back. I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. I knew it was useless to try to talk him out of it. He wanted to come back, have an audience with Marcos, and try to persuade him to call for clean and orderly elections. And I was telling him, Ninoy, who are you that Marcos will agree to listen? Sabi niya, well, I just have to try, and I have my moral ascendancy. And I think a number of people were telling Ninoy, huwag ka nang umuwi. Papapatay ka ng taong ito kung hindi man siya yung mga taong may masamang balak, no, na to take over the government if Marcos suddenly died. Hindi nga kami nagkamali. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. Yung passion mo siguro, dahil may hangad ka, tapos nakita mo sa isang tao, tapos ginanon, sakit. I'm not feeling like this specifically because of Ninoy. Pero sa lahat ng tao na kawawa, napi. Yung feeling lang ganun is more than enough para umalsa ka. Sabihin mo, ilaban mo yung karapatan mo. Ang dalamhati at galit na sumabog sa pagkamatay ni Ninoy ay nagbigay ng panibagong lakas sa kilusang protesta. Hindi lamang ang mga organisadong puwersa, kundi pati na rin ang mga walang kibo, ang mga walang pakialam, ang mga nangangamba, naroon silang lahat para makiramay at magprotesta. Nagkaroon ng simbolo ang isang namumuong kilusan, no, na matagal nang naghahanap ng okasyon para kumilos. Yung unang people power sa tingin ko was the funeral of Ninoy. Nang dalhin ang bangkay ni Ninoy sa kanyang huling hantungan, 2 milyon ang nakipaglibing. At sa sumunod na mga araw, sa lahat ng sulok ng Kamaynilaan at ng Kapuluan, umulan at umaraw, isa na namang bagong anyo ng protesta ang gumimbal sa diktadura, ang Confetti Revolution. Pati ang mga negosyante, mga taga-suporta ng katahimikan at kaayusan ay sumama sa mga rally. Ang Ayala Avenue sa Makati, sentro ng malaking negosyo, ay naging sentro ng mga pagkilos na ito. Even those of us who were, in effect, innocent bystanders decided that no, we can't go on
into the future under that sort of a regime. It crystallized in her mind that democracy and development go together, that there would be no development if there were no democracy. Ang revolusyon, sabi ng isang pantas, ay piyesta ng mga api. Ganoon ang Confetti Revolution, isang mahabang piyesta, maingay at masaya. Tumataginting ang mga slogan. Pero hindi nawala ang katatawanan. Dumating si General Ber, tatanda mo siguro yung... Tapos, ano gagawin natin? Tinawagan mo na ba Malacanang? Nakapasok si Ninoy. Sabi ron Jeff, okay na. Ha? Okay na raw ni ma'am. Iparlin nyo na.